Idinagdag niya na ang epekto ay pinahusay kung ang parehong mga pulse heiress ay isinusuot. Tinitingnan ng bida ang pulse heiress sa kanyang kamay, at naisip na lumiit ito sa kanyang laki. Idinagdag niya na ang mana na ginastos ay naibalik, tulad ng nakasaad sa paglalarawan. Tinanong ni Lily ang bida kung ito ay isang treasure. Ang bida ay lumingon sa batang babae, at tumugon na oo, ito na, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na lumapit. Hinawakan niya ang kamay ni Lily, at may nakitang bracelet sa kanya. Nagulat ang babae, at tinanong ang bida kung bakit niya ginawa ito. Sumagot ang bida na mayroon siyang protection na spell, at pagkatapos ay idinagdag na hindi ito makikita ng isang simpleng tao. Si Lily, na may pulang pisngi, ay tumitingin sa kumikinang na pulse heiress, at tinanong ang bida kung totoo ito, at pagkatapos ay idinagdag na mayroon silang parehong mga pulse heiress. Ang bida, na may matahimik na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsabi kay Lily na huminto sa pagsasalita, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na tanggapin na lamang ito. Tinitingnan ni Lily ang kanyang pulse heiress na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, at ang bida ay naglabas ng balat ng orc, at naisip na mahina pa rin si Lily. Idinagdag niya na salamat sa pulse heiress, masusubaybayan niya ang kanyang lokasyon, na magiging kapaki-pakinabang sa kaso ng panganib, at pagkatapos sinabi ng bida sa kanya na magkakaroon sila ng hapunan mamaya, dahil kailangan pa niyang bumalik sa kuweba. Si Lily ay naguguluhan, at pagkatapos ay tinanong ang bida kung bakit sila naroroon. Inilipat ng bida ang kanyang muka sa kanyang direksyon, at sinabi sa kanya na magpapaliwanag siya mamaya. Itinuro niya ang kanyang daliri sa orc settlement, at hiniling kay Lily na sunugin ang lahat doon sa lupa. Tinanong ni Lily ang Vic kung kakain sila. Ang bida ay sumasagot na hindi, ngunit nangangako na magkakaroon ng masarap na pagkain mamaya pagkatapos si Lily ay itinuon ng apoy sa kanyang mga kamay, at sinagot ang bida ng may pagsang-ayon. Ang orc village ay nasusunog. Iniharap ni Lily ang kanyang mga kamay na may nagbabantang ekspresyon sa kanyang mukha, at sumisigaw na gusto niya ng masarap na pagkain. Ang bida, na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na kung siya ay pinagbidahan niya, maaaring may mangyari dito. Bumalik sila sa kuwebo at sigaw ng isa sa mga sundalo na may sumulpot na nanghihimasok. Dalawang lalaki ang bumaril gamit ang mga machine gun sa bida, isang lalaking may kayumangging buhok na utos na patayin sila. Inilagay ng bida ang kanyang kamay sa harap niya, at ginamit ang kasanayan sa kalasag, na lumilikha ng isang asol na hadlang sa harap niya at ni Lily. Sinabi niya sa kid na ang harang na ito ay nilikha ng pulse heiress. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa babae, at sinabi sa kanya na kapag pinalaya niya ang kanyang sarili, magagawa niya ito sa anumang hugis. Si Lily ay gumagamit ng kasanayan sa kalasag, at isang orange na hadlang ang nilikha sa kanyang harapan. Sinabi niya sa kalaban na hampasin lang sila ng kalasag, pagkatapos ay itinuro niya ang kalasag pasulong, at tinamaan ang dalawang sundalo nito. Pinapanood ng bida kung ano ang nangyayari, at naisip na si Lily ay may napakalaking talento. Ang itim na buhok na sundalo ay yumuko sa kalaban, at humiling na iligtas siya, at pagkatapos ay idinagdag na sasabihin niya ang lahat tungkol sa kanilang grupo. Ang Vic ay ngumiti ng malisyoso, at tumugon na hindi siya interesado, at pagkatapos ay humihingi ng pinakaligtas. Makalipas ang isang oras, sumabog ang kuwebo sa likod ng bida at Lily, ngunit gumawa ng hadlang ang bida upang takpan sila. Bahagyang ngumiti ang bida, at naisip na ito ay isang magandang lihim na lugar, dahil bukod sa pera, nakatanggap siya ng maraming bagay.
Ang bida ay tumalikod, at sinabi kay Lily na kapag natapos na niyang pasabugan ang lahat, maaaring tanggalin ang kalasag. Nagtatanong ang babae kung paano kung tumakas sila. Sumagot ang bida na hindi niya kailangang mag-alala, dahil wala silang matatakbuhan. Ang mga hadlang ng Lily ay kumukulong sa mga sundalo. Inisip ng bida na may mga 35 na miyembro ng Red Snake at mga tagagawa ng droga ang natitira. Idinagdag niya na hindi niya sila papatayin, at hindi niya sila papakawalan ng ganoon kadali, dahil nakilahok sila sa paglikha ng droga. Tinawag ng bida ang itim na buhok na lalaki at tinawag niya itong Siritok, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na sundan siya. Itinuro ng sundalo ang kanyang sarili, at nagtatanong kung siya ang pinag-uusapan ng bida. Isang sundalo na may pasa sa bibig ang nagtanong sa bida kung bakit tinawag itong Siritok. Ang bida, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsabi sa sundalo na ito ay dahil sa kamukha niya, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na si Lily ang magdadala sa kanya sa tolda. Nagtataka ang tingin ng dalaga sa bida. Ipinaalam ng bida ang natitirang mga sundalo na pupunta sila sa poste ng seguridad at susuko. Tinanong ng isa sa kanila ang bida kung talagang hindi niya sila pakakawalan. Sabi ng isa, wala silang alam. Sinabihan sila ng bida na manahimik, at pagkatapos ay tatanungin sila kung sa tingin nila ay may ginagawa silang legal. Nagalit siya, at namula ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa mga natatakot na sundalo na kung hindi nila alam, pagkatapos ay nag-aalok siya na bugbugin sila para malaman nila. Pagkatapos dalawang nakatayong gwardya sa harap ng maraming sumukong sundalo. Ang unang gwardya ay nagtanong kung ano ang katarantaduhan na ito, at ang pangalawa ay nagtatanong kung talagang napakaraming tao sa restricted area. Nalaman ng unang gwardya ang tungkol sa pabrika ng droga at nabigla sa impormasyong ito. Ang bida ay tumingin mula sa likod ng isang palumpong at naisip na ang mga sundalong ito ay dadalhin sa pulisya, at malamang na isusumbong nila siya at si Lily. Dagdag pa niya, umaasa lang siya na hindi seryosohin ng tao ang kanilang testimonya. Iniisip niya ang imahe ng isang matipunong lalaki na may mga berdeng daloy ng enerhiya na umiikot sa paligid niya, at pagkatapos ay naisip niya na ito ang Titan na si Kim Soo-ho, at kailangan niyang magkaroon ng koneksyon sa buhay na ito. Ang Bik ay tumalon mula sa bubong at naisip na ang batang babae ay gumawa ng magandang trabaho ngayon. Dapat siyang bumili ng masarap na pagkain. Samantala Lily and Siritok ay nakarating na sa tolda. Isang galit na batang babae ang nagwawala sa lupa, at sumigaw na siya ay gutom na gutom. Ngunit ang lalaki ay tumingin sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. Na may desperada na ekspresyon sa kanyang mukha, sabi niya na hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Si Lily ay sumisigaw na siya ay nagugutom, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya sa bida na ipinangako nito sa kanya ang masarap pagkain na fried chicken. Napabuntong hininga ang bida at sinabing masarap din naman ito. Kinuha ng batang babae ang bag at sumigaw, tinanong ang bida kung ito ba ang kanyang mga snail ulit. Ang bida tinawag si Red Bean Rice Cake. At masayang tumugon siya at sinabing iwanan ito sa kanya, at pagkatapos ay ngumiti at nagsimulang mag-ihaw ng karne. Si Red Bean Rice Cake ay kumuha ng isang piraso ng karne na may metal na sipit. Ang bida ay nag-iisip na ang two pork belly ay napakahirap na lutuin hanggang sa perpekto. Pagkatapos ay naisip niya kung paano sila, kasama ng inihaw na bawang at ilang tinimplahan na berdeng sibuyas, pagkatapos ay wrap ito sa isang dahon ng lingga at isang piraso ng lettuce, pagkatapos ay kainin ito sa isang kagat. Si Lily, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha,
ay bumulalas na ito ay hindi kapani-paniwala at masarap. Ang bida, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay nagsabi kay Lily na ang pagkain ay nahuhulog sa kanyang bibig, at pagkatapos ay sinabihan siyang ngumunguya at pagkatapos ay magsalita. Bulalas ng batang babae na mas mahaba ang kanyang ngumunguya, mas masarap ang lasa. Naisip ng bida na mabilis na lumipas ang 4 na araw, at oras na para magtrabaho ng husto. Idinagdag niya na sa nakalipas na panahon, bumili siya ng lupa sa tabi ng kanyang tolda gamit ang perang natanggap mula sa guild sa ilalim ng kontrata. Sinabi ng lalaking may puting buhok sa bida na tiyak na mura ang lupain, ngunit sigurado ba siya na gusto niyang bumili ng 10,000 payong. Pinirmahan ng bida ang dokumento at tumugon na hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nakahiga siya sa isang duyan at sinabi na ang pamumuhay sa isang tolda ay nakakabagot, at narinig ni Red Bean Rice Cake ang mga salitang ito. Naalala niya na sobrang busy niya sa paggawa ng bahay, habang nagbubuhat siya sinabihan niya ang bida na ipaubaya na nito sa kanya. Idiniin niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabing sa loob ng 3 taon sa construction, 3 years sa pagluluto, paglilinis, at iba pang bagay, lahat ng trabaho ay kanya. Idinagdag niya sa bida na nagkaroon siya ng pribilehiyong mamuhay ng bagong buhay, dahil sayo, kaya mula ngayon ay mabubuhay siya sa pamamagitan ng tapat na gawain. Kinuha ng bida ang mga chopstick sa kanyang kamay at sinagot siya ng oo, at pagkatapos ay sinabihan siyang magtrabaho ng husto para sa susunod na 3 taon. Ngumiti si Lily at itinaas ang kanyang palad, at pagkatapos ay tinawag si Red Bean na isang mahusay na tagaluto at sinabi sa kanya na mahal niya ito. Umiiyak si Red Bean sa papuri at sumang-ayon sa bida. Akala ng bida ay unique din ang Red Bean Rice Cake. Idinagdag niya na itinago niya siya sa ilang mga punto sa daloy ng dugo, upang hindi siya makatakas. Dagdag pa niya, hanggat wala siyang martial arts, hindi niya ito maaayos. Inisip na kailangan niya magtatrabaho ng susunod na 3 year, at naisip niya na plano niyang gamitin siya bilang paggawa sa loob ng 3 taon, at pagkatapos ay bigyan siya ng pera at palayain siya. Sa punong tanggapan ng White House Guild Office, si Yoonji ay kumandat sa bida, at sinabi sa kanya na siya ay magiging pansamantalang katulong sa ika-7 koponan. Sinabi niya na ang koponan ng bida ay bago, kaya kailangan nila ng isang makaranasang tao, at pagkatapos ay tinanong ang bida kung sumasang-ayon siya dito. Itinaas ng bida ang kanyang kamay at tinanong ang dalaga kung sigurado ba siyang mananatili siya pansamantala, at may ilalagay ba talaga siya sa kanyang lugar. Sinagot naman yun ng girl syempre dahil busy siyang babae. Ibinigay niya sa bida ang isang libro, at sinabi sa kanya na ang kanyang opisyal na takdang aralin ay magsisimula bukas, at ngayon kailangan lang niyang tandaan ang lahat ng nakasulat sa mga dokumentong ito. Ang bida, na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na dapat siyang magpahinga ng higit sa 3 araw na iyon. Ang dokumento ay naglalaman ng isang paglalarawan ng gawain upang sirain ang gate, na tinatawag na Maze of the Fallen Spirits. Lokasyon, Seoul Metropolitan City. Uri B-Type, sa dungeon. Ang bida ay nagtatanong kung ito ay isang gawain upang sirain ang gate. Sinabi niya na sa kanyang kontrata na pwede siya hindi kukuha ng mga gawain na tumatagal ng maraming oras at nagtatanong kung ito ay totoo. Sinabi ni Yoonji, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, sa bida na dumating ito sa kanila mula sa gobyerno ilang araw na ang nakakaraan, at 4 na guild ang nakikilahok dito. Idinagdag niya na tinatansya ng gobyerno na tatagal ng 2 araw ang paglilinis, at pagkatapos ay ibinunyag na ang koponan ng bida ay ang tanging may espasyo sa schedule.
Napabuntong hininga ang bida, at naisip na hindi dapat pagkatiwalaan ang mga kalkulasyon ng gobyerno. Ang mga monster gate ay nahahati sa dalawang uri. A-type, lumilitaw ang isang uri ng slime mula sa gate, at pagkatapos ay magsasara ang gate. Nagsasara ang gayong mga gate pagkatapos lumabas ang mga halimaw mula sa kanila, na madaling mapatay. Pagkatapos ang B-type ang kaso kung saan ang gate ay hindi nawawala kahit na matapos ang pagbuhos ng mga halimaw, o kapag walang halimaw na lumalabas sa gate. Sa kasong ito, kailangang may pumasok sa loob ng gate at patayin ang lahat ng halimaw. At sirain ang core para makabalik. Karaniwan, ang pakikipag-usap sa pangangalaga ng B-uri ay tinatawag na gate destruction missions. Ang bida ay may hawak na mga dokumento sa kanyang kamay, at naisip na nakilala niya ang lugar na ito. Inaalala na ito ang isa sa mga pinaka-catastrophic gate na lilito pagkatapos ng unang gate, tinatawag itong Maze of the Fallen Spirits. Naisip ng bida na bago bumalik sa nakaraan, siya ay isang instructor, at palaging binabanggit ang lugar na ito para sa kanyang kilalang-kilalang katanyagan. Ipinikit niya ng kaunti ang kanyang mga mata, at naisip na kung nakibahagi siya sa gawaing ito noon, siya ay namatay rito. Sinabi ng Yunji sa bida na kamakailan ay nakipag-away siya sa isa pang guild, at pagkatapos ay tatanungin siya kung gusto niyang ilipat niya ang gawain sa ibang tao. Bumantong hininga ang bida, at tumugon na haharapin nila Ayat kasama ang ikapitong koponan. Sinabi ni Yunji sa bida na anuman ang mangyari, kailangan mong manatiling kalmado, at huwag mawala ang iyong kalmado. Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa puting mga gusali. Bumantong hininga ang bida, at sumang-ayon sa kanya, at pagkatapos ay tinanong siya kung sa palagay niya ay magtatampo siya. Tumugon siya na oo kung ikaw yan, malamang gagawin mo kung ano ang gusto mo. Si Dein ay tumingin sa labas ng bintana, at naisip na para malinis ang gate na ito, kakailanganin niya ng isang malakas na tangke. Idinagdag niya na dahil ang pagkuha kay Guho ay mas matagal kaysa sa inaasahan dahil sa contract cancellation fee, siya na mismo ang magsundo sa kanya. Isang itim na kotse ang nagmamaneho sa kalsada. Isang blonde na driver na nakasuot ng pormal na kasuotan ang yumuko sa bida, at sinabihan siyang alagaan ang kanyang sarili. Ang bida na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsasabi sa driver na hindi na kailangang gawin ito sa hinaharap. Idinagdag niya na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagmamaneho sa kanya. Itinuwid ng driver ang kanyang likod, at, sa bukas na mga mata, sumasang-ayon sa Buddha. Yunji, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsasabi sa bida na napatunayan na niya ang kanyang sarili na cool. Iminulat ni Lily ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang malaking gusali sa kanyang harapan. Sinabi ng bida sa Yunji na kailangan nilang bumaba sa negosyo. Naisip niya na hindi komportable at kakaiba para sa kanya na makasama ang mga tapat at mabait na tao, at pagkatapos ay naisip niya na mas gusto niyang makasama ang agresibo at bastos. Bilang halimbawa, binanggit niya ang mga lalaki mula sa Blackhound Guild, kung saan siya nagtatrabaho sa kanyang nakaraang buhay. Isang itim na buhok na lalaki na nakasuot ng pulang jacket ang naglagay ng kanyang kamay sa harap ng bida, at sinabi sa bida na natutuwa siyang makilala ka, at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kim Haiwante mula sa Blackhound Guild. Ipinakilala niya ang lalaking may kayumanggi sa likod niya bilang si Guho, at ang lalaking katabi niya bilang ang kanyang team captain na si Jang Sokhyun. Kinamayan ng bida si Kim Haiwante, at sinabi sa kanya na natutuwa rin siyang makilala ka, at pagkatapos ay pinakilala ang sarili bilang si Lim Dein. Idinagdag niya na narinig niya ang tungkol sa kanya.
Pagkatapos upo sila sa kanilang mga upuan at sinabi ni Kim Hae-wontae na didirekta na sila sa punto, tinanong niya sila kung ang pakay nila ay gusto nilang mag-recruit si Mr. Wang Guho para sa White House Guild. Tinitingnan niya ang bida na umiinom ng inumin mula sa kanyang mug, at sinabi sa kanya na, si Mr. Wang Guho ay ang kanilang precious talent sa kanilang guild. Inisip ng bida na si Kim Hae-wontae, na siya ang nakababatang pinsan ng guild master, at ang gumawa ng lahat ng maruming gawain. Naisip niya na may pag-iingat na tingin na maaaring magtakda siya ng mapangahas na mga kondisyon para sa pagkansela ng kontrata. Hinuyam ni Yoonji ang kanyang kamay sa isang kamao, at sinabi kay Kim Hae-wontae na naiintindihan nila ang kanilang posisyon sa isyung ito. Ngunit ang 5 bilyon para sa pagtatapos ng kontrata ay sobra. Sumagot ang lalaki na wala talagang 5 bilyon doon, at mukhang hindi pa sinasabi sa kanila. Sinabi niya na may masamang ekspresyon na ni-renew ni Guho ang kanyang kontrata sa kanya ngayong umaga. Iniulat niya na ayon sa mga bagong kondisyon, ang halaga ng pagwawakas ay 10 bilyon. Nagulat si Yoonji sa impormasyong ito. Si Kim Hae-wontae, idinagdag nila na kung magbabayad sila ng halagang ito, ibibigay nila sa kanila si Mr. Guho. Ang bida ay bumangon mula sa kanyang upuan, at naisip na sinasadya nila ang mga ito, upang sila ay magsimulang gumawa ng eksena. Idinagdag niya na malamang na isinasagawa ang lihim na paggawa ng recording. Sinabi niya kay Yoonji na kailangan na nilang umalis. Inakala ng bida na siya ang anak ng pinuno ng guild, at madaling manipulahin. Gustong tumutol ni Yoonji may kinakabahang ekspresyon, pero si Kim Hae-wontae ay nagtanong sa kanila, pupunta ka, hindi ba si Mr. Lim de mismo ang nag-request para sa kanyang recruitment? At dinagdag niya, hindi mo dapat siya gaanong kailangan, di ba? At makipag-ugnayan sa amin, kung magbago ang isip mo. Sabi nito na mukhang nagustuhan nung girl yung cake. Kaya mas mabuting dalhin na nila siya sa ospital. Dagdag pa niya, matagal nang nag-expire ang cake. Napatingin si Lily sa kanya, habang ang bida na walang kibo. At sa isang sandali, sinampal ng bida ang lalaki sa mukha at sumigaw na wala hiya kang motherfucker ka. Itinaas ni Hang ang kanyang kamao at sumigaw, tinanong ang bida kung siya ay nabaliw na. Pero ang bida ay gumagawa ng ilang mga pag-atake sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang kaaway sa mukha na may galit na tingin at ibinaba ang kanyang binti. Hinampas niya si Sokhyun, na pagkatapos ay tinulak palayo at sinira ang pinto. At isa sa dalawang gwardya ay tumakbo sa silid na may dalang kutsilyo at sumisigaw, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng bida sa mga gwardya na kung nais nilang atakihin siya, dapat silang mag-isip muli, at pagkatapos ay tanungin sila kung sigurado sila na mas malakas si Sokhyun. Ang galit na bida ay nagsabi na sapat na ang katarantaduhan, at pagkatapos ay humiling na tumawag sa pinuno ng guild. Naisip niya na dahil gusto nilang mahulog siya sa provocation, hayaan silang makuha ang gusto nila. Si Yoonji, na may maliit na ngiti sa kanyang mukha, ay pinagdikit ang kanyang mga kamay at sinisigawan ng bida na kahit galit siya, hindi na kailangang tretuhin sila ng ganoon. Nagtatanong ang bida kung mukhang natutuwa siya. Si Lily, na may hindi pagkakaunawaan sa kanyang mukha, ay nagtanong sa bida kung bakit niya binugbog ang mga nagbigay sa kanya ng cake. Sumagot ang bida na wala siyang dapat ipag-alala, basta sa susunod na pagkakataon ay hindi na niya dapat kainin ang ibinibigay ng mga estranghero. Ang batang babae na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay nakatingin sa bida at tahimik. Sinabi sa kanya ni Dein na mula ngayon ay hihilingin niya kay Red Bean Rice Cake na pigilan siya, at pumayag ang dalaga. Naisip ng bida na malamang na nagsinungaling sila tungkol sa cake,
dahil ayos na ang lahat sa kanya, ngunit hindi na iyon mahalaga ngayon. Lumapit siya kay Guho at kinausap siya. Na may galit na galit sa kanyang mukha, sinabi niya sa lalaki na kakausapin niya siya mamaya, pagkatapos ay nanginginig siya sa takot. Nagulat ang bida at si Lily dahil nakaramdam sila ng ominous aura sa malapit. May pumasok sa silid, at naisip ng bida na sa pamamagitan ng mamamatay na enerhiya, ang pinuno ng guild ay pupunta dito. Pumasok sa kwarto ang isang lalaking may pulang mata at naka-coat. Ang mga daloy ng pulang enerhiya ay nagmumula dito, siya ang Demon King Kim Tae-jin. Inisip ng bida na ang lalaking ito ay isa sa mga unang nagising. Nagbigay siya ng maraming madilim na pulang aura at tinanong ang bida kung tinatawag niya siya. At pagkatapos ay sinabi na siya ay naghihintay para sa isang paliwanag. Inisip ng bida na ang lalaking ito ay kumikilos na parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito, bagaman siya mismo ay nanunood sa pamamagitan ng mga kamera. Ikanaway niya ang kanyang kamay, inalis ang aura sa malapit, at sinabi sa pinuno ng guild na ipapaliwanag niya ang lahat, ngunit ang iba ay dapat umalis. Bumaling si Yoonji sa bida na may pag-aalala. Sinabi ni Kim Tae-jin sa bida na siya ay isang tapat na kasama, at pagkatapos ay sinabi na ito ay mabuti kung siya ay handa na kumuha ng buong responsibilidad. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabihan si Lily na sundan ang kanyang tiyahin si Yoonji. Tinutukoy niya guys, at hintayin siya sa punong tanggapan. Isang dilat na mata na batang babae ang nagtanong sa bida kung maaari niyang sunugin ang lugar na ito hanggang sa lupa. Hinatak ng bida ang kanyang pisngi, at sa galit na ekspresyon ay sinabi sa kanya na huwag maging tanga, dahil kung maglaro siya ng apoy ng walang pahintulot nito, hindi na siya muling makakakuha ng pritong manok. Bulalas ni Lily na hindi niya ito gusto. Umupo sila ni Kim Tae-jin sa mesa, at tinanong siya kung ano ang kailangan nila sa kanya. May kinuha si Kim Tae-jin mula sa ilalim ng kanyang Amerikana, at sinabi sa bida na siya ay direktang magtatanong. Tinanong niya ang bida kung gusto niyang magtrabaho para sa kanya. Pinagsama-sama ng bida ang kanyang mga kamay, at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, tinanong ang pinuno ng guild bilang tugon kung gusto nila siyang kumalas sa kanila, at pagkatapos ay sinabi na para dito kailangan niyang magbayad ng malaking halaga ng pera upang wakasan ang kontrata. Si Kim Tae-jin nila, na may malungkot na ngiti, ay nagsabi sa bida na hindi niya hinihiling na umalis siya sa guild. Iginalaw niya ang kanyang kamay sa isang tabi, at sinabi sa bida na maaari siyang magtrabaho para sa White House, at pagkatapos ay sinabi na kailangan lang niyang bigyan siya ng impormasyon para sa oras at oras. Tinanong ng bida ang pinuno ng guild kung gusto niyang mag-espiya siya. Sinabi lang ni Kim Tae-jin sa bida na ipinangako niya na ang pagbabayad ay magiging bukas palad, at ipinaalam sa kanya na dapat niyang basahin ang kontrata sa kanyang sarili, dahil ang alok ay napakahusay. Hawak ng bida ang dokumento sa kanyang kamay, at tinanong ang pinuno ng guild kung ano ang mangyayari kung tumanggi siya. Itinabi ni Kim Tae-jin ang magkabilang kamay, at nababalot ng madilim na pulang aura, at pagkatapos ay sinabi niya sa bida na kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya rito. Idinagdag niya na kung bigla siyang lumayo, ang bida ay maaaring mawawalan din ng braso. Pagkatapos ang galit na si Chang-soo ay sumigaw kay Kim Tae-jin na isang bastardo, at hiniling sa kanya na ibalik ang team leader na si Lim Dae-in. Siya, na may hawak na sibat, ay sumisigaw patungo sa gusali, at sumisigaw kay Kim Tae-jin na kung hindi niya ito gagawin sa loob ng 10 segundo, siya ay papasok, at pagkatapos ay tinanong niya si Kim Tae-jin kung naririnig niya siya. Sinimulan niya ang bilang, ngunit pinutol siya ng bida,
tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Si Chung-soo ay tumalikod, at sinabi sa bida na sinabi ni Yoonji na siya ay nakulong doon. Naaalala niya kung paano niya sinabi ng may kaba na ekspresyon na ang mga lalaki mula sa Black Hound ay may gagawin sa'yo. Tinanong ng bida kung ito ay totoo, at pagkatapos sinabi niya na sinabi ko na sa kanila nagsisisi ako mula sa kaibuturan ng aking puso, at tinanggap nila ang aking paghingi ng tawad, tinutukoy niya yung gulo kanina at tinanggap nila ito. Hawak niya ang mga bag sa kanyang mga kamay na may ngiti sa kanyang mukha, sinabing tila nanalo ako sa kanilang mga sinseridad.